Ang kwento ay nagsimula sa isang marangyang pagtitipon kung saan ang mga pangunahing tauhan ay nakatagpo ng isang mayamang kolektor ng sasakyan. Sa isang iglap, ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay daan sa isang mapanganib na plano na hindi lamang magbabago sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa kanilang mga desisyon. Matapos ang pagkakadakip, si Mason ay nagdesisyong talikuran ang kanyang buhay ng krimen at namuhay ng tahimik na buhay. Subalit ang kanyang nakababatang kapatid na si Sin ay nag-alok ng isang mapanganib na bank heist na nagbigay diin sa kanyang madilim na nakaraan. Ang alok na ito ay tila isang paanyaya na hindi madaling tanggihan. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, napilitan si Mason na makilahok sa plano ng kanyang kapatid. Ang kanyang pagsubok na pigilin ang masamang sitwasyon ay nagdala sa kanya sa isang masalimuot na sitwasyon sa loob ng bangko, kung saan ang mga desisyon ay naging kritikal para sa kanilang kaligtasan. Nag-trigger ng alarma ang manager sa bangko. Ngunit mabilis na inatake ng mga magnanakaw ang mga gwardiya at kinuha ang mga customer bilang hostage. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, ang sitwasyong ito ay nagdulot ng labis na takot sa loob ng bangko, at ang bawat segundo ay tila isang test ng tibay at katatagan. Mabilis na natutunan ni Mason na ang kanilang target ay isang locker na naglalaman ng hard drive ng cryptocurrency, subalit kulang sila sa impormasyon tungkol sa mga susi. Ang kakulangan ng tamang plano ay nagdulot ng galit kay Mason kay Sin, na maaaring magdulot ng mas malalim na hidwaan sa kanilang magkapatid. Nalaman ni Mason na ang nawawalang hard drive ay maaaring naglalaman ng ebidensya ng mataas na antas ng katiwalian sa politika. Ang impormasyon na ito ay may potensyal na magdulot ng pagbagsak ng gobyerno ng bansa, at ito ang nagbigay hudyat para sa kanya na muling suriin ang kanilang mga hakbang. Sa konteksto ng sitwasyon, ang pagkakaroon ng impluwensya ni Abel sa politika ay nagdulot ng hadlang sa mga otoridad na kumilos. Ang kanyang abogado ay nagbigay ng babala na nagpatindi sa tensyon na naglalantad sa delikado at masalimuot na mundo ng mga legal na laban. Pinili ni Mason na ilabas ang mga hostages isa-isa upang makakuha ng oras para sa kanilang plano. Ang diskarteng ito ay hindi lamang nagbigay ng pagkakataon sa kanyang grupo na makumpleto ang pag-hack, kundi nagbigay rin ng hangin ng pag-asa sa mga biktima na ang labanan ay maaaring magtapos. Nang bumalik ang mga hostages, unti-unting sumuko ang mga miyembro ng grupo ni Mason. Sa kabila ng kanilang pagsuko, si Mason at Link ay nanatili sa loob ng bangko para sa isang mahalagang dahilan, at tila ang kanilang pagkakaisa ay naging kanilang pinakapuwersa sa panahong ito ng kaguluhan. Ang pagkontrol ni Mason kay Abel ay nagbigay daan sa kanyang mga hinihingi na nagpakita ng lakas ng kanyang posisyon. Sa puntong ito, ang pagkakaroon ng mga bagong pagkatao ay simbolo ng kanilang bagong simula at isang pahayag na ang kanilang pakikibaka ay hindi pa nagtatapos. Ang peking pagsabog sa bangko ay nagpatibay sa plano ni Mason, pinanatili ang kanyang kaligtasan mula sa mga otoridad. Sa kabila ng tila chaos, ang estratehiya ay nagpapakita ng kanyang talino sa pag-iwas sa panganib at ang kanyang kakayahang mag-isip ng mabilis sa mga sitwasyong ito. Sa huli, ang relasyon ni Mason at Amelia ay kumakatawan sa komplikadong kalikasan ng pagtitiwala at betrayal. Ang kanilang kwento ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa tunay na pagkakaibigan, lalo na sa isang mundo na puno ng krimen at intriga kung saan ang mga desisyon ay may malalim na implikasyon.